Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga. Si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Ang problema ito ay kayang-kaya. Gusto ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Man ang problema, ito ay kayang-kaya. Gusto ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Man ang problema, ito ay kayang-kaya. Gusto ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Lord, kay ganda ng umaga. At si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Kay ganda Ang umaga. Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Praise the Lord! Man ng problema, ito ay kayang-kaya. Gusto ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Pasensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Sa gitna ng problema ay Kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ay samba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, hindi
papayag na tatahimik lang Aking magpapabag sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Hallelujah! Mahal kong o Diyos, halika. Sa presensya mo'y kalakasan mo'y Umaapaw sa gitna ng problema, kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, sa tamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di kaya, natatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag, natatahimik lang. aking magpapabag sa'yo Sa siling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. ay okay lang, Piling ka lang, ay okay lang, makapiling ka lang. Praise the Lord! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, come, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Pour out your Spirit. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We love you, Father. We love you, Jesus. Hallelujah. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit in this place, God. Hallelujah, Jesus. Pour out your Spirit. Pour out your spirit on me. Pour out Your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. your Spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me.
friend. Yes, I will love you forever and follow you until the end. You laid your life down on the altar. You adore dignity. It's like the count of the Father. But I will still your enemy. I was far away, you found me. And I was broken in my sin. You brought your spirit upon me and put the new heart within. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. May my life offer your life as an offering. I've got it joy to share your suffering, that your life will from me. Yes, I will be forever grateful. You're always by my side. I will proclaim that you are I faithful. will proclaim that you are faithful and you're returning to us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Fresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need.
strength to make me grow. Come, Holy Spirit, pour out fresh on me. Your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I'm calling. Spirit, move. I'm here. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. Itulong mo I'm ang Panginoon. calling. God is moving. Spirit, move. Hallelujah. God is moving in this place. Hallelujah, I'm Jesus. here. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. In your temple. God is Spirit, move in my life. Spirit, move. I'm calling. Spirit, move. Lord, I am here. I'm Yes, Lord. Spirit, move. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I'm calling. Spirit, move. I'm here. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Spirit, move in this temple. Hallelujah, oh God. Yes, oh God. Spirit, move. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with Your power satisfy my needs. only you Can make me whole.
Give me strength to make me grow. Holy Spirit, fall afresh on me. Yes, Lord. Come on, church. Hallelujah. Praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. We are blessed, oh God. Thank you, oh God, for your presence. Thank you, oh God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Wala po kaming ibang nais sabihin, kundi ang ikaw ay pasalamatan namin, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kailanman, Panginoon, you never leave us nor forsake us, O God. You are always there, O God. Andyan ka lagi po, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa'yo, O God, ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati, tanging ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Ang itataas namin sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, oh God. Thank you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Nawa sa pag-aawitan pa lamang pa namin po, Panginoon. Ikaw ay nalugod sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Alam po namin po, Panginoon, na kami po ay makasalanan. Wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Lantad sa iyong harapan. Kaya't kung may nakikita ka pa, Panginoon, na dungis kasalanan sa aming mga buhay po, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Hugasan sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesus, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at minsan pa po na itinaataas po namin, O God, ang aming pong pastora po, Panginoon, na maghahayag ng inyong salita po, Panginoon, na tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang kanyang masabi at hindi po, Panginoon, ang mga bagay na hindi po karapat-dapat po, Panginoon. I-bless po ninyo, O God, ang kanyang buhay, maging ang kanyang buong pamilya po, Panginoon, ano man yung desire ng kanyang puso po, Panginoon, ay pagkakaloob mo po, Panginoon, sa perfect time mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bless her life po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At maging po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto po, Panginoon, na inuna ang iyong templo po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa kalakasan na ipinagkaloob mo po sa buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon. Hallelujah. At ngayon ay sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri at sasambahin ang iyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. At walang anumang gawat plano ng kaaway sa lugar na ito maging sa buhay ng bawat isa sa amin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise. Praise. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pong pinagpala ngayong araw na to? Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, blessed morning, kapatid. Ayan. Samahan nyo na ng ngiti. Samahan nyo na ng magagandang ngiti. Dahil tunay, ang mga anak ng Diyos ay guwapo at magaganda. Amen po. Amen. Hallelujah. Kamusta po kayo? Mabuting mabuti. Pero pag sinabing kamusta po kayo, pabuti ng pabuti, palago ng palago, at paganda ng paganda ang buhay po sa Panginoon. Sige po, let's give the best clap offering po sa Lord. Hallelujah. Kitang-kita po dito na talagang blessed ang bawat isa. Amen po? Sige po, let us declare our tool verse. Declare po natin.
Luke 4:18 to 19, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen po. Hallelujah. Next, ang ating namang kultura. Sama-sama po nating i-declare, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Minsan pa po, bigay po natin sa Lord. Yung the best, yung malakas na palakpak dahil tunay, karapat-dapat po ang ating Panginoon. Amen po. Amen. At dahil dyan, meron po akong question. Ay, ang aga naman, Pastora, may tanong agad. May tanong kagad si Pastora. Sabi po, ano pong tanong? How do we maintain our relationship with God? Ay, at tumahimik ang lahat. How do we maintain our relationship with God? Example, sino po dito yung may mga kaibigan? Taas po ang kamay. May mga kaibigan tayo. Amen po. Meron dito, may kaibigan, simula pa pagkabata hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila. Amen po, na-maintain. Meron din naman dito, nag-aaral pa lang sila sa elementary, high school hanggang college. Hanggang ngayon, kaibigan mo pa rin. Amen po? Kaya doon sa pagkakaibigan, na-maintain. Paano kaya na-maintain? Pagsubok. Sino po dito yung may mga kaibigan na nasubok na ng panahon, nasubok na ng mga nagdaang araw, nagdaang buwan, nagdaang taon, magkaibigan pa rin sila. Amen po, ganun din sa pamilya. No. Sa family, napapanatili po natin yung magandang relasyon or samahan dahil may magandang pakikitungo. Amen po, may magandang pakikisama. Sa loob ng tahanan. Ano pa? Sa mag-asawahan. Mag-asawa po ha, mag-asawa daw po. Na maintain yung magandang marriage dahil may communication at may transparency. Open sa isa't isa, alam kung ano ang nararamdaman at iniisip ng both na mag-asawa. So madami pong paraan para ma-maintain natin ang ating relasyon sa kapwa-tao. Pero ang tanong, paano nga ba natin ma-maintain ang matatag at matibay na relasyon natin sa Lord? Tanungin mo dyan sa katabi mo, kapatid, alam mo ba? Alam mo ba? Huwag niyo na pong dugsungan. Baka may mga kabataang dumugsong. Ayan. Kaya hindi ko na po patatagalin dahil alam ko naman pong nakita niyo na rin ang title ng ating pong pag-uusapan ngayon. Ang title po ay Haligi ng matagumpay na paglilingkod sa Diyos. Amen po. Kung kanina about relationship, related ang relasyon po natin sa Panginoon para maging matagumpay po tayong lingkod ng Diyos. Amen po. Sino pong naniniwala doon? Amen po. Kaya, pag sabihin nga po natin, haligi. Ano ba ang haligi? Hindi ito po ay kung sa tahanan, mayroon tayong haligi at ito ang ating mga magulang. Ang tatay ang haligi ng tahanan at ang nanay naman ang ilaw. Amen po ngayon. Pagdating naman sa paglilingkod sa Lord, ang ibig sabihin po ng haligi, ayon, ito po ay galing kay Merriam-Webster. Nagre-research po tayo. Basahin po natin. It is a tall, vertical structure of stone, wood, or metal used as a support for a building. So ang isang haligi or ang pillar na in English po ay isang structure na maaring ito ay bato, parang sa bahay. Dati ano po ba ang gamit pag nagtatayo ng bahay? Kahoy. Ngayon, bato na. Amen po? So maaari din itong wood. Sabi nga po kanina, isang kahoy or bakal. Di ba po sa mga buildings, madalas talagang bakal na ang kanilang ginagamit para mas matibay po ang support.
So pag sinabi po natin haligi, maaari din po itong i-relate sa isang pundasyon. Foundation. Girls, hindi po yung foundation sa mukha. Foundation or pundasyon po na nagsasabi na ito yung magpapatibay. Kapag may magandang pundasyon, maganda ang pagkatayo ng isang bahay, maganda ang pagkagawa sa isang building dahil matibay ang pundasyon. Amen po? At sabi nga, kapag ang mga architects or yung mga engineers, contractors. Okay po, baka may nakakanood dyan sa Facebook. Engineers, architects, mga gumagawa ng bahay, ng mga buildings, ng mga tulay. Ayan. Sila po, madalas ang priority nila ay yung matibay na haligi. Amen po, yung matibay na pundasyon. Kasi para hindi agad bumagsak. Amen po? At bilang tayo po ay mga naglilingkod sa Lord, kailangan din po natin ng matibay na pundasyon. Amen po? Sabi nga, ang problema, ang pagsubok, hindi po natin yan alam kung kailan dadating. Yung tipong meron nga dito, meron ka pang pinagdadaanan, may dumating na naman, hanggang sa may dumating na naman, dahil hindi nga natin alam kung kailan po darating ang pagsubok. Pero, pag may matibay na pundasyon, hindi madaling pabagsakin. Amen po? Kaya sabihin po natin, matibay na pundasyon. Hallelujah, praise God. At dahil dyan, basahin po natin ang ating text verse. Sabi po sa Juan 16:33, sige po, samahan niyo po akong basahin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ang Lord po ang magpala sa kanyang salita at ito po ay sinasabi niya po sa atin ngayon. Di ba po? Sabi nga ng Lord, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, kasi daranas tayo ng pagsubok, daranas tayo ng paghihirap. Sino po dito nagsasabi na hindi po talaga madali ang maglingkod sa Lord? Amen po? Dahil doon, the more na ikaw ay naglilingkod, the more naman si kaaway, hala, sige, pigil, hila dito, pero tayo, banat, sige, laban. Pag matibay ang pundasyon mo, pag matatag ang pundasyon mo o ang relasyon mo sa Lord, magtatagumpay ka. Amen po. At yan po ang sinasabi po ng ating verse, text verse ngayon, na madami man tayong pagdaanan, maranasan sa buhay, dapat matibay ang ating haligi. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, matibay na haligi daw. Hallelujah, praise God. Kaya ngayon, basahin naman natin kung ano ang sinasabi ng Bible pagdating sa isang haligi. Number 1, ano po ang sinasabi sa number 1? Physical support or structure. Parang yung kanina ko pong example. Sa loob ng tahanan or sa isang tahanan, sa isang building, sa mga tulay, may matibay na support or may matibay na haligi. Ano pa pong sinasabi ng Bible? It is also a manifestation of God's presence. Saan ka man pumunta, saan ka man dalhin ng Lord, kasama mo siya. Amen po. Parang sinasabi po ng Bible, yung pillars of clouds. Nabasa na po ba natin sa Bible? Pillars of clouds, pillars of fire, at ganun din po ang pillar. Ibig sabihin, ito po ay presence ng Lord. Ibig sabihin, ito ay pagsama ng Lord sa atin. At last, sabi po dito, stability and support to others. Hindi lang po pala tayo ang kailangan ng support. Amen po? Hindi lang pala tayo yung kailangang may matibay na haligi. Amen po? Even yung mga tao sa labas, mga kaibigan natin, kapamilya natin, kaibigan, kakilala, kailangan din po nila ng support. Amen po? Kaya ngayon, tayo papatatagin ng Lord. Tayo muna. Amen? Tayo muna ang pinapatatag at pinapatibay ni Lord para pagdating ng panahon, tayo naman ang lalabas at magpapatatag ng ibang tao. Sino pong gusto nun?
Amen. At dahil doon, gagamitin ka ng Lord para magpatatag ng ibang tao. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, mahalaga po na ang haligi po natin ay matibay sa paglilingkod. Amen? Sabi nga po, unstoppable, sabi ng kanta po ng ating apostle, Bishop Art. Kahit na anong problema, kahit na anong pagsubok, hindi mapipigilan. At ganoon din kapag matatag ang ating pundasyon or haligi sa Panginoon, hindi tayo basta mapapabagsak. Sino yon? Amen. Sabi po natin, ako yon. Amen. Sa biyaya po ng Lord, tayo yon. Kaya, huwag po nating pababayaan mapabagsak ang ating mga haligi. Mas lalo po natin itong patibayin. Amen po. Kaya sige nga po lahat ng matatag ang haligi sa Lord, magbigay ng the best clap offering sa Kanya. Ayan. Hallelujah. Praise God po. At dahil dyan, meron po akong isang quote na gusto ko pong ipabasa sa inyo. Basahin po natin. As believers, we are called to walk with God and live a life that grows stronger with Him. Sabi po doon, bilang mga mananampalataya, tinawag po tayo ng Lord upang lumakad kasama siya kaya hindi ka nag-iisa. Amen po? May mga pagkakataon na nararamdaman natin para mag-isa na ako, nila na akong kasama. Sabi ng Lord, kasama mo ako. Kaya alisin mo sa isip na nag-iisa ka, kasama mo ang Panginoon. Amen po? Ano pa? And live a life that grows stronger with Him. Habang kayo ni Lord ay lumalakad, ayan, sige lakad, hala sige gala, lalong lumalalim, lalong tumatatag ikaw sa Kanya. Amen po? Sino pong gusto nun? Amen po. Lahat po tayo gusto po nating mas lalong tumatag o mas lalong maging stronger ang ating relasyon or haligi natin sa Lord. At dahil dyan, meron po akong ibibigay na 4. No, 4 lang. Sabi mo sa katabi mo, sis, bro, 4 lang. 4 lang yan. Na haligi. Ayan, hindi tayo susobra sa 4. 4 lang po talaga. Na haligi ng matagumpay na paglilingkod sa Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, handa pa ba yang makinig? Tingin, handa pa? Ayan, praise. Pag medyo napapaside ng ganyan, alog-alog. Ayan, sige po, number 1. Ano po ang number 1? Pananampalataya or faith. First pillar po na nabanggit dito dahil ito po ang pinakamahalaga na mayroon tayo para maging matagumpay po tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Ito yung sinasabi na sabi nga, very essential. Kung meron tayong essential sa bahay, mga kagamitan sa bahay, ang mga kababaihan may kagamitan pang makeup, essential yon sa kanila. Essential yun sa aming mga kababaihan. At ganun din pala sa ating buhay Kristiyano. Essential ang pananampalataya. Sabi mo dyan sa iyong katabi, pananampalataya. Amen po. Kapag tayo ay may pananampalataya, ang relasyon po natin sa Lord ay mas lalong lumalago. At sabi nga ng title, matagumpay. Pag tayo ay may pananampalataya sa Lord, naglilingkod tayo sa Kanya ng matagumpay. Taas nga ang kamay ng matatagumpay dito. Amen! Hallelujah! At dahil dyan, basahin po natin ang sinasabi ng Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So kaakibat po ng pananampalataya ang pagtitiwala sa Lord. Amen? Kaya kung ikaw ay totoong sumasampalataya sa Lord, totoo ka ding nagtitiwala sa Kanya. Ano po ba yun? Pastor, ano po ba yung pinagkakatiwalaan mo sa Lord? Maaring nagtitiwala ka na hindi ka niya pababayaan. Nagtitiwala ka na ipro-provide niya lahat ng pangangailangan mo at ng buong pamilya mo. Ano pa? Nagtitiwala ka na saan ka man pumunta, iingatan ka ng Lord.
Amen po? Ano pa, nagtitiwala ka na anuman ang gawin mo, mag-aaral man yan, sa trabaho man yan, sa negosyo man yan, magtatagumpay ka. Amen po? Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan, pero nananampalataya ka na mayroon ka. Amen po? At yon ay ang pananampalataya. Kaya nga sabi po dito sa nabuo kong quote, kung nagtitiwala ka, nananampalataya ka. Taas ulit ang kamay ng nagtitiwala at nananampalataya sa Lord. Amen! Hallelujah! At dahil dyan, lagi po nating panghahawakan ng ating pananampalataya. Amen po? Mas lalo po nating patitibayin. Mas lalo nating patatatagin ang haligi natin sa pananampalataya. Meron nga dito, probably meron po dito na matagal na kayong nananalangin. Or meron kang dinidesire sa puso mo na gusto mong matanggap mula sa Lord. Amen po? At dahil may pananampalataya ka, ngayon pa lang inaasahan mo nang natanggap mo na. Amen po? Kaya lagi nating patatagin ang ating pananampalataya dahil ang kaaway naman ay syempre hindi papayag. Amen po? Sino po dito yung nakaramdam na the more siyang nananampalataya sa Lord, meron na namang bumubulong, meron na namang pumapasok sa isip na kasinungalingan ng kaaway. May mga pagkakataon po talaga na nakikita ng kaaway. Active ka, on fire ka. Siya naman may daladalang pitsil at gustong buhusan ang apoy, pero hindi tayo magpapabuhos. Amen po? Hindi po tayo, ito yung bumbero, di ba parang sa isang sunog, may bumbero na tumutupok ng apoy. So ito tayo, nag-aapoy tayo, talagang active na active tayo sa paglilingkod. Ito namang si kaaway ay si bumbero. Hala, sige patayin, pero syempre hindi kami payag. Even yung pinapasok sa'yo ng kaaway, may takot, may pagdududa, may pag-aalala. Lahat ng yon kasinungalingan lamang niya. Amen po? Sabi nga po ng 2 Timothy 1:7, basahin po natin. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ano daw po ang binigay ng Lord? Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi daw yung kahinaan ng loob. Kaya kapag ang tao or ang lingkod ng Diyos na nananampalataya sa Kanya, walang takot. Amen po? Walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa dahil nananampalataya sa Lord. Amen po? Sige nga palakpak ang lahat ng nananampalataya sa Lord. Akala niyong natutulog. Nananampalataya sa Lord. Sabi nga, fear loses power when faith takes over. Kung nakakaramdam ka ng takot, nakakaramdam ka ng pagdududa, nakakaramdam ka ng pag-aalala, pispisin mo lang yan dahil tayo ay nananampalataya sa Lord. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Amen po ba? Maliit na bagay sa Kanya itong mga tinatanim ng kaaway. Amen po? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, manampalataya ka lang sa Lord. Amen. Hallelujah. At ito po, habang ako po ay nagsuscroll sa Facebook, bigla ko pong napanood ang isa pong reel na shinare po ng ating church sa Maine. Sabi po doon, a beautiful life is a life of faith and obedience. So, ang magandang buhay daw po, sino nakakaalam ng magandang buhay? Ano po ay reality show po ba yon? Hindi ko po alam, basta yung kay Lamelay. Okay? Ang magandang buhay daw po ay buhay ng pananampalataya. Focus po muna tayo sa faith. Ano po? At sabi po ng mga Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Di ba po? Kapag wala tayong pananampalataya, hindi daw natin mapiplease si Lord.
Kung tayo nga dito sa mundo piniplease natin ang mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, ginagawa natin para mapasaya natin sila. Tayo, pananampalataya ang kailangan para mabigyan natin ng kaluguran or ngiti sa muka ang ating Panginoon. Kaya mapalad tayo dahil tayo ay may pananampalataya. Amen po? Sa tuwing tayo ay nananampalataya, napapangiti natin si Lord. Amen po? Tuloy po natin. Sabi po dito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So ibig sabihin po, ang fruit po ng ating pananampalataya sa Lord ay yung sinasabi diyang gantimpala. At ano po itong gantimpala na sinasabi ng Bible? Nabasa na po natin kanina. Beautiful life. Magandang buhay. Sino po ang gusto nun? Atin yun. Amen po. Bawat isa po sa atin na nananampalataya sa Lord ay magkakaroon ng magandang buhay. Sabihin mo dyan sa katabi mo, magandang buhay. Ay, kaya ano pang hinihintay natin? Arat na, baka may nakakakilala dyan, arat ng mas lalong manampalataya sa Lord. Mas lalong magtiwala sa Lord. Amen po? At ito po yung last point ko po para dito po sa number 1. Sabi nga, faith it till you make it. Manampalataya ka lang hanggang sa marating mo yung finish line, hanggang sa marating mo yung magandang buhay na ibinibigay ng Lord sa atin. Kaya, ngayon po, yun ang number 1, pananampalataya. Number 2, pagsunod or obedience. Ito po ang reality. Ito po daw ang totoo. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Lord, sa Panginoon, ng matagumpay kung, sabi mo dyan sa katabi mo, hindi natin matututunang sumunod sa salita ng Diyos. Amen po? Tulad po ng sinasabi ng 1:14-23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Ang Bible na po or ang Lord na po mismo ang nagsasabi na ang totoong nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga salita. At yun din po ang sinasabi po ng quote na ito. Our love for God should manifest in our obedience to His commandments. Taas ang kamay ng tunay na nagmamahal sa Lord. Amen. Unat-unat. Ayan. Sabi po dito, ang pagmamahal daw natin sa Diyos ay dapat nakikita sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos or sa Kanyang kalooban. At yun po ang sinasabi ng 1:14-15. Basahin po natin, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen po? Kung meron mang pinapagawa sa atin si Lord, ginagawa natin. Kung meron mang iniutos si Lord sa atin, sinusunod dapat natin. Kaya taas ang kamay ng mga masusunurin sa biyaya ng Lord. Amen po? Bawat isa po sa atin masunurin sa biyaya ng Lord. Amen po. Lahat po talaga ay biyaya po ng Lord. Kaya sabi ng 2 Corinthians 2:8, nakikiusap ako na ipakita ninyo sa Kanya na mahal nyo pa rin siya. Ito po ay sinasabi po ni Pablo or ni Paul sa mga taga-Korinto or sa Corinthian Church na sinasabi at pinapakiusap niya na ipakita naman ninyo or ipakita natin sa Lord na mahal natin siya. Di ba mahal po natin si Lord? Hindi po dapat natin tinatago ang ating pagmamahal sa Lord. Amen po, parang sa tao. Kapag mahal natin ang isang tao, pinapakita natin, pinaparamdam natin sa Kanya. At ganun din si Lord. Amen po? Si Lord, lagi niyang pinapakita, lagi niyang pinaparamdam sa atin na mahal niya
tayo, taas ang kamay na nakakaramdam ng pagmamahal ng Lord. Amen. Kaya ngayon, tayo naman. Sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwa naman, sa kabila, kapatid, tayo naman. Tapos walang katabi. Di doon sa kabila. Okay. Tayo naman ang magpapakita ng pagmamahal sa Lord. Paano? Sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kung sa trabaho nga, di ba, may mga inuutos ang ating mga amo, ang ating mga boss. Sa school, may pinapagawa ang ating mga teachers. Sa bahay, may pinapagawa ang ating mga magulang. Sinusunod natin. Pero higit ang pagsunod natin doon sa Lord. Amen po? Kung pinaparamdam nga natin sa mga mahal natin sa buhay na mahal natin sila, ibinibigay at ginagawa natin lahat. Maparamdam lang na mahal natin sila. Higit dapat sa Lord. Amen po? Kaya ipakita natin sa Lord. Iparamdam natin sa Lord na mahal natin siya sa pamamagitan ng ating pagsunod. At sabi nga, when we obey, there is blessing. When we obey, God will open the way. God will open the windows of heaven. Ibuhos ang pagpapala sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen po? Halimbawa po, example po, si Rev or ang ating mga leaders, ang ating mga elders dito sa church, may pinagawa, bro, ikaw ang magpo-pray. Bro, sis, ikaw ang magpapakanta. O ikaw ang mag-share. Ano pong sagot? Yes po ba or no? Pag sinabi ng ating leaders or ng Lord na ikaw ang manalangin, ikaw ang mag-share, ikaw ang magpaawit, ikaw ay pumunta doon, mag-invite ka, ipag-pray mo ito, yes agad. Sabi nga po natin, yes. Yes. Dahil sabi nga, kapag tayo ay sumusunod, may pagpapala. At sa bawat yes mo, in every yes and amen na ibinibigay mo sa Lord, comes blessing. Blessing always follow sa ating pagsunod. Kaya sa Tagalog, sa pagsunod may pagpapala. Huwag na nating banggitin yung isa dahil lahat po tayo ay masunurin sa biyaya ng Lord. Amen po? Kaya, ano lang ang kailangan mong gawin? Kailangan mo lang maging willing sa pagsunod. Kahit mukhang imposible, Lord, ang hirap naman yan. Imposible naman na ma-invite siya. Imposible naman na madala ko yan dito sa church. Basta ikaw ay willing, sasamahan ka ng Lord. Amen po? Si Lord kasi talagang naghahanap lang siya nung willing. Naghahanap siya ng lingkod niya na gusto na sumunod. Kahit mukhang imposible at mahirap, basta nakita ng Lord sa puso ng lingkod niyang ito na willing siya, sasamahan ka niya. Kaya, yun po ang number 2, obedience. At balik po tayo sa sinabi po nating quote from Bishop Art, a beautiful life is a life of faith and obedience. Ang pagsunod natin sa Lord, kaakibat ng ating pananampalataya sa Kanya ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Amen po. Yung tipong sa paglilingkod mo sa Lord, sa buhay mo dito sa mundo, wala kang ibang ginawa kundi maglingkod, sumunod, manampalataya, at hindi mo napapansin, nandun ka na pala sa magandang buhay na inilaan ng Lord. Kanino yon? Atin yon. Amen po. Lagi lang nating tingnan, Lord, susunod ako, mananampalataya ako, magtitiwala ako dahil may pangako ka sa akin. Amen po. Kaya that is number 2. Tuloy lang po tayo sa pagsunod. Ano po yung number 1? Pananampalataya. Number 2, pagsunod or obedience. Punta po tayo ngayon sa number 3, pananalangin or prayer. Tanungin mo yung katabi mo or yung nasa likod mo na rin, nananalangin ka pa ba, kapatid? Ayan. Nananalangin pa ba tayo? Kasi sabi ng Lord, tayo ay manalangin. Okay, naalala ko po ang isang kwento. May naalala lang po ako na isang pastor at isang member sa loob ng church na nagkukwentuhan.
Tapos sabi nitong member na ito, sabi na doon sa pastor, kasi ang usapan po nila is about prayer. Sabi po nitong member na ito, sabi niya, kadalasan nga nananalangin kapag may kailangan ng. Kapag nasa bingit na, dead end. Kapag nakakaranas na ng sakit karamdaman. Kapag bagsak na talaga sa problema. Pero wala pong ganon dito. Amen po? Bawat isa po sa atin, any season, anumang kalagayan ng ating buhay, masaya man tayo o hindi, nasa taas naman tayo or nasa baba, nananalangin po tayo sa Lord. Amen po? Amen. Tulad ng sinasabi po ng 1 Thessalonians 5:17, palaging manalangin. Sige nga po, sabihin po natin na malakas, palaging manalangin. Dahil maliwanag na ang panalangin po ay susi para maging matagumpay po tayo sa paglilingkod. Amen po? Sabi nga, we, mga servants po ng Panginoon, is always under attack. Is always under attack ng kaaway, maaring ng problema or ng pagsubok. Kaya mahalaga na ang panalangin ang weapon natin. Amen po? Pag may pagsubok, manalangin ka. Pag masaya ka, manalangin ka. Any season, anytime, anywhere, manalangin ka. Kaya sabihin mo dyan sa likod mo, yung tao sa likod mo, kapatid, manalangin ka. Oh, mananalangin na po talaga. At ilang beses na inulit ni Pastora, manalangin, manalangin. Dahil kailangan po natin talaga ang pananalangin. Yan po ang weapon na ibinigay po ng ating Lord para tayo ay lumakas, para tayo ay tumatag. Ayan po. Kaya, sabi nga po dito, kung tayong mga tao nangangailangan ng oxygen, di ba po? Pag walang oxygen, ang hirap pong huminga. Ang atin din pong spiritual na katawan or buhay, kailangan ng oxygen. At ang oxygen nito ay pananalangin. Kaya kung gusto nating makahinga ng maluwag, maayos ang ating spiritual, manalangin ka. Hindi yung ito lang physical na pangangatawan natin ang bibigyan natin ng oxygen. Even ang atin pong spiritual na buhay, kailangan din po ng oxygen. Kaya ano pong sinasabi ng Ephesians 6:18? At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu. Hindi po natin kaya, pero ang Holy Spirit ang tutulong sa atin na manalangin. Lord, hindi ko alam kung ano yung pagpapray ko. Holy Spirit, i-reveal sa akin kung anong ipapanalangin ko. Amen po? Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Pag ni-reveal na sa iyo ni Holy Spirit kung ano ang ipapanalangin, tuloy-tuloy na ang pananalangin. Huwag kayong magpapabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa mga hinirang. Kung tayo po ay nananalangin para sa ating pamilya, para sa ating mga sarili, huwag po natin kakalimutang ipanalangin ang ating pastor, ang ating leaders, ang ating reverendo, ang bawat isa po sa atin dito sa loob ng church. Amen po? Mahalaga po na pinapanalangin po natin ang bawat isa. At yun po ang sinasabi ng number 3. Tama po, nalito na rin ako. Number 3, pananalangin. Kailangan po natin ang pananalangin. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, mananalangin ako palagi. Ayan, praise God. At yun po ang number 3. Ano po yung number 1? Pananampalataya. Number 2, pagsunod. Number 3, pananalangin. At last, number 4, pagbabasa ng Biblia or Word of God or ang sinasabi po nating Bible. Basahin po natin ang sinasabi ng mga awit 119, 105. Ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Ganun po kahalaga ng Bible sa ating buhay. Amen po? Sino po dito yung nakaranas na pinatay niya yung ilaw sa bahay, madilim? Di ba po madilim? Kahit nakapikit ang mata, madilim. Nakadilat ang mata, pero patay naman ang ilaw sa gabi, madilim pa rin. Kaya, kailangan natin ng liwanag.
Amen po, kailangan natin ng liwanag at ito po ang ating Bible. Ito po ang Word of God or ang Biblia. Ito po ang magbibigay liwanag, magbibigay ng gabay or ilaw sa atin pong buhay. Habang po tayo ay nabubuhay po dito sa mundo at refresh po tayo. Ano nga po ulit ibig sabihin ng Bible? Book of instruction before leaving earth. Kaya ganun kahalaga ang Bible. Nandun lahat ng instruction ng Lord. Nandun lahat ng gabay ng Lord. Yung mga susundin natin para tayo ay magkaroon ng matagumpay na buhay at matagumpay na paglilingkod po sa Lord. At yun po ang sinasabi ng Joshua 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Kaya nga meron po tayong devotion pattern. Amen po, na ito po yung nagiging guidance natin sa pagbabasa po ng Bible. Dahil sa loob ng Bible, nandun po lahat ng dapat nating malaman. Nandun po lahat ng dapat nating mabasa mula sa Lord. Kaya taas po ang kamay ng gusto pong umunlad. Gusto pong maging matagumpay. Ngayon, magbasa at mag-aral ng Biblia or ng Word of God. Sabi mo sa katabi mo, magbasa daw. Oh, magbasa daw. Ayan. So ano po ba ang Bible? So ang Bible po, it consists of, meron pong dalawang contents. Ang contents ng Bible, pero dito po tayo sa number 1. Letter A. The Bible is God's revealed truth, providing guidance, wisdom, and correction. So tulad po ng nabanggit po kanina, ang Bible ay gabay, ang Bible ay liwanag. Amen po? Ganon din po ang Bible daw po ay wisdom, na nagbibigay wisdom po sa atin, lalo na pagdating sa mga desisyon, sa pagdating sa mga plano, kailangan po natin ang wisdom na nagmumula sa Lord. Amen po? Amen. And last, it provides correction. Correction, correction, correction. Sino po dito yung nakakaramdam na kapag siya ay nagbabasa ng Word of God or nakikinig kahit ng Word of God, may konting kirot? May konting kirot, may konting, aray ko, parang ako yun. Dahil totoo po, ang Word of God, ang Bible, it provides correction. Pero, may pero, correction or pag-aayos na nakakapagbago at nakakapag-ayos ng buhay. Amen po? Ang Bible ay punong-puno ng katotohanan na kapag ikaw ay natamaan or tinamaan, naaayos at nababago ang iyong buhay. Amen po, kaya taas po ang kamay ng gusto pang lalong mabago, lalo pang maayos ang buhay. Taas kamay pala pero pumalakpak ako. Ayan, at dahil sinabi mong gusto mong umayos pa at gumanda pa ang buhay, Lord, kahit ako Lord, lalo pa tayong i-correct po ng Lord. Amen po? Amen. Ano pa? At sabi nga, sino po dito yung familiar sa kasabihan sa atin na bato-bato sa langit? Ang tamain daw ay huwag magalit. Sa mga bata, ginagawa niyo, binato kita, huwag ka magagalit. Naglalaro lang tayo, pero babaguhin po natin. Gagawin po nating bato-bato sa langit ang tamaan, mahal ng Lord. Amen? Mahal tayo ng Lord. Sige nga, lahat ng mahal ng Lord, ibigay ang malakpak sa Kanya. Hallelujah. Lahat, lagi po nating tatandaan, lahat ng pagtuturo ng Lord, lahat ng katotohanan na matatanggap natin mula sa Lord, yan ay dahil mahal niya tayo. Amen po? At yan po ang letter A, revealed truth. Ano po ang number 2 or letter B? To walk with God, we must immerse ourselves in His words. Sino po dito yung familiar doon sa kanta na babad sa presensya mo? Sabi po doon, babad sa presensya mo. Sumunod, babad sa iyong salita. So kapag tayo ay nasa presence ng Lord, samahan na din natin ng pagbabad sa Kanyang mga salita. Kaya sabihin mo dyan sa iyong katabi, at nasa harap at nasa likod, kapatid, babad na tayo sa Bible.
Ayan. Ang Bible natin, hindi na libro. Di ba po? Hindi na siya yung physical book para basahin at napakaliliit. Ngayon, ang Bible may app na pwede nang i-download sa Facebook. Ay, sa Facebook. I-download sa cellphone. Sorry po. I-download sa cellphone. Pwede nang palakihin yung text. Pwede nang i-highlight gamit doon sa loob ng Bible app. So, hindi na po mahirap magbasa ng Bible. Amen po ba? Kung tayo ay may oras para mag-scroll, ayan na, mag-scroll sa Facebook, mag-scroll sa Instagram, mag-scroll sa TikTok, number 1 TikTok. Magbigay na tayo ngayon ng oras para mag-scroll sa Bible. Amen po ba? Amen. Hindi na yung puro Facebook, puro TikTok, puro IG. Bible naman. Yung, kumbaga parang sa pahinga natin, instead na tayo ay nasa Facebook, nagsuscroll. Okay, buksan ko nga yung Bible. Nasaan ba ang devotion namin ngayong araw na to? Basa. Amen po? Dahil sa loob po, sa ating pong paglilingkod, kailangan po nating patibayin din ang pagbabasa ng Bible. Kung kanina, faith. Sumunod po doon ay obedience. Pagkatapos po doon ay pananalangin. Ngayon naman ay pagbabasa ng Biblia. So pag nakabuo po natin yun, may 4 P's tayo. O, sino dito ang familiar sa 4 P's po sa atin? Familiar sa 4 P's. Di ba? Sabi sa atin, yung 4 P's daw ay pantawid, pamilyang Pilipino program. 4 P's. Kung sa negosyo or sa mga nagnibi-business, may 4 P's din. May product, may price, may place, at may promotion. At syempre, hindi rin tayo papayag na tayo walang 4 P's. Ano pa ang 4 P's natin? Pananampalataya, pagsunod, pananalangin, pagbabasa ng Biblia na dapat nating patibayin at patatagin. Dahil yan ang ilan sa mga haligi ng atin pong matagumpay na paglilingkod sa Lord. Amen po? Kaya, kahit na anong maranasan natin sa buhay, kahit anong problema, pagsubok ang ating maranasan, pag yung 4 P's natin matibay, kayang-kaya nating pagtagumpayan ang problema. Dahil sabi nga po ng verse natin, di ba, na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus, ilang taon na po ang nakakalipas, na pagtagumpayan niya na ang kapangyarihan ng mundo. Ibig sabihin tayo na mga naglilingkod sa Kanya, magtatagumpay din. Kailangan lang nating maging matatag. Amen po, kailangan lang po natin maging matibay. Kaya sabi po dito sa last verse na akin pong iiwan. Sabi po sa Ephesians 6:10, basahin po natin, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Kailangan natin pong magpakatibay. Magpakatibay tayo sa Lord, magpakatibay tayo sa pananampalataya natin, sa pananalangin natin, buksan natin ang Bible, magbasa tayo. Kailangan po nating patatagin ang ating mga haligi para po tayo ay magtagumpay sa ating pong paglilingkod. Amen po? Kaya sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. At sa ating pong pagtayo, bigay po natin sa Lord yung the best clap offering po na para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga na ang isang lingkod ng Diyos na matatag, nagtatagumpay. Mayroon nga po sa Bible na sinabi, mga lingkod ng Diyos, nandun si Joshua, matagumpay niyang nadala sa lupang pinangako ng Panginoon ang mga Israelita. Si Daniel, na pinasok sa kulungan ng mga leyon, pero hindi siya nilapa, hindi siya kinain. Nakalabas pa siya sa kulungan. Meron din naman si Shadrach, si Meshach, si Abednego, na hindi lumuhod doon sa ribultong pinatayo ng hari. Pinasok sila sa nag-iinit, naglalagablab na pugon, pero hindi sila nasunog. Ni natupok ng apoy, hindi.
naging matagumpay sila sa paglilingkod. At even po si Paul, di ba po? Alam po natin yung buhay ni Paul, kung ano po ang pinagdaanan niya nung simula siyang maglingkod sa Diyos. Naging matagumpay siya hanggang sa dulo. At ngayon tayo sa generation natin ngayon, sa panahon natin ngayon, nais ng Lord na magtagumpay tayo. Amen po? Kaya sa oras na to, inaanyayahan ko po na ang lahat po ay pumikit at patuloy po nating damhin yung presence ng Lord. Patuloy po tayong makipag-usap sa Lord. Kung kailangan nating mag-recharge, humingi ng panibagong lakas, humingi ng panibagong katatagan sa Lord, hingi natin. Kasi totoo na hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging apoy na apoy. Pero si Lord, pag hiningi mo sa Kanya, yung kailangan mo, lalong-lalo na yung mga spiritual natin. Lord, nadidrain ako, bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, nangihina ako, palakasin mo kong muli. Ipagkakaloob yun ng Lord sa bawat isa sa atin. Lord, medyo naalog ako, medyo may crack. Buuin mo akong muli, Lord. Yung haligi ko sa pananampalataya, sa pagsunod, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, Lord, patatagin mo. Thank you, Jesus. Dahil sa oras nito, naniniwala po ko, si Lord, nandyan, tinitingnan niya po ang bawat isa po sa atin. Nakikita niya yung laman ng puso mo, yung laman ng isip mo, yung nararamdaman mo. Si Lord, willing siyang ibigay sa iyo ngayon, anuman ang hingin mo, anuman ang naisin mo, ibibigay ng Lord. Kaya, manalangin ka, hingin mo sa Lord, dahil tunay naman na si Lord, sa oras na ito, kumikilos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dahil ang iyong mga anak, Panginoon, ay nandito. Ang iyong bayan, Panginoon, ay nandito. Nilalahad nila sa iyo, Panginoon, yung puso nila, yung isip nila, kung ano man yung mga bagay na mayroon sila sa kanilang buhay, Lord, ibinibigay po nila sa iyo. Hinihingi po nila sa iyo, Panginoon, at naniniwala ako, Lord. Katatagpuin niyo po sila. Anumang dinidesire ng kanilang puso, ipagkakaloob mo, Panginoon. We thank you, Jesus, dahil sa iyong salita na aming natanggap. Salamat po, Lord, dahil itong mga haliging ito, naniniwala po ako na patatatagin niyo po sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at kami, Lord God, matagumpay na maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, at sa iyo ko po, Lord God, tinitiwala ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Lord. Habang kami, Lord God, ay naglilingkod, sumusunod, mas lalo kaming tumatatag, mas lalo kami, Lord God, tumitibay, mas lalo kami, Lord God, nagiging excited na sumunod dahil sinasamahan niyo po kami. Kaya, Lord, sa iyo ko po tinitiwala ang bawat kababaihan at kalalakihan na nandito. Ibubuhos mo sa kanila, Panginoon, yung matatag at matibay na haligi na nagmumula po sa iyo. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Patuloy, Lord, na ikaw ang maghari sa aming mga puso at patuloy na magamit ang aming buhay para sa iyong kapurihan lamang. We love you, Lord God. You deserve all the glory, all the praises, honor, and thanksgiving. At lahat ng anak ng Diyos na matatag at matibay ang haligi, sumigaw ng malakas na, Amen! Thank you, Lord. Praise God. Dako po tayo sa ating komunyon. Sige po. Sige po, tuon po natin ating mga kamay. Father God, maraming salamat po sa gawaing ito na nagpapaalala sa amin sa ginawa mo sa aming buhay.
Salamat po, O Lord God, sa patuloy, O Lord God, na kapangyarihan na ipinagkakalob mo sa dugo at katawan mo sa tinapay at juice na narito. Once we partake, O Lord God, nandoon mararanasan namin ang kapangyarihan mo at ang tunay na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Basbasan niyo po, O Lord God, ang lahat ng elementong ito sa Diyos na nagsisilbing dugo ni Kristo, sa tinapay na nagsisilbing katawan ni Kristo. Ang lahat ng ito, O Lord God, hallelujah, once we partake, nandun ang kapangyarihan mo. Muli po, O Lord God, pagpalain mo mga anak mo na narito sa buhay ni Sister Marinette, Sister Bilen, Sister Mer, Sister Chona, and Brother Raymond. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat, paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, taas po natin ang ating tinapay. At dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niyang, ito, ang aking katawan ay binibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa kanyang katawan at patuloy tayong nabubuhay. Let us partake. Gayon din naman dinampot niya ang saro pagkatapos ng hapunan. At sinabi niya, ang sarong ito ng bagong tipan na aking dugo ay mabubuhos para sa inyo. Salamat sa kanyang dugo at tayo ay naligtas. Let us partake. Dadako po tayo sa pagbibigay. Praise. Nakakalimutan. Ha? Yan. Sino po dito ang handa ng magbalik ng offering sa Lord? Amen. Hallelujah. So, sabi ni Pastor, may 4 P's. Sa totoo po, merong pang huling P yan. Pagbibigay. Ayun. I-add ko lang. Kasi sa kanya 4 lang 4 P's daw. Dadagdagan ko ng isa. Isa pang magandang pampatibay ng haligi natin is yung pagbibigay.
Dahil ito yung pinaka-importante sa lahat. Lahat nung binigay sa atin ng Lord, ibabalik natin sa Kanya through pagbibigay ng tithes and offering. Hindi na po ako magpapakatagal. Meron lang po akong siguro isang verse. Sabi doon sa, alam po natin yung John 3:16, ano? Sino pong may alam dito ng John 3:16? Mga bata! Si Apple lang may alam. Si Iya, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Marisha rin daw. That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall never perish but have eternal life. So, yun po yung verse natin dito. Ang Lord po, ibinigay niya ang anak niya para sa atin. At tayo naman po, binigyan niya tayo ng freedom. Binigyan niya po tayo ng free will. No? Binigyan tayo. Maraming binigay ang Lord sa atin. Kaya doon sa maliit na hinihingi ng Lord sa atin, yung tithes natin and yung offerings natin, ibigay natin yun. Hindi lang yun sa money or sa mga ginagawa natin. Ibigay natin yung best natin para sa Lord. Yan ang palagi natin tatandaan. So, ayun po. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po sa mga tao, Lord God, na maghahandog ng kanilang tithes and offerings. Lord, dinadalangin ko po in the mighty name of Jesus, Lord God, na sa mga magbibigay, Lord God, ito'y nanggagaling sa kanilang puso, Lord God. At Lord God, sa hindi naman po makakapagbigay sa araw ng ito, alam ko po, Lord God, na hindi maikli ang inyong kamay upang i-stretch out, Lord God, ang pagpapala, Lord God, na lubos-lubos sa mga taong ito. Lord God, at dinadalangin po namin sa nag-handle ng tithes and offering, Panginoon, hallelujah, give them more knowledge, understanding, and wisdom, Panginoon, unang-una takot sa inyo, at Lord God, hallelujah, dinadalangin po namin na itong mga tithes and offerings sa amin na ito, Lord God, ay maging masamyong handog sa inyo, at magandang pampatibay ng aming pundasyon sa aming pananampalataya sa inyo, na paggawa namin sa inyo. Maraming salamat po, and we sealed all these prayers with the most precious blood of Jesus, and we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Tuon po natin ating kamay. Sabay-sabay tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay at sa Espiritu ng katotohanan. Lord God, sa lahat ng mga anak mo na narito sa inyong templo, Lord God, pagpalain niyo po ang buhay nila sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan. At naniniwala kami sa kanilang pananampalataya, patuloy niyo silang aakayin, O Lord God, sa gusto mong ipagawa sa kanilang mga buhay. At gayon din, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na inuna ang panyapak sa lugar na ito, Father God, yung mga narinig nila, ito po ay magrema sa kanilang mga puso at may apply nila sa kanilang mga buhay. Muli po, Lord God, sa inyo mataas na papuri, pagsambat paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po ako nagkakamali. Hallelujah! Lahat po ng mga anak ng Diyos na na-bless. Hallelujah! Pumalakpak ng malakas at sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord!
Kagalakan ko, O Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapang. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Yes, Lord! Kagalakan ko, O Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapang. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Yes, Lord! Ay okay lang, makapiling ka lang. Ay okay lang, ay okay lang, makapiling ka lang. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, Lord. Let us pray. Lord, thank you po sa araw na to na pinagkalob niyo po sa amin. Thank you po sa dahil nandito po ulit kami para pakinggan ang inyong salita, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa buhay ni Sister Marisa na nagsimula po ng inyong gawain, Panginoon. Kay Brother Miggy, kay Pastora Mafay, Lord, sa buhay ni Pastora Mafay, bless niyo po siya. Bless niyo po ang buong pamilya na nandito at ang pamilya po niya na nasa Pilipinas, Panginoon. Ang kanyang anak po, naway makasama niya na din po, Panginoon. Maraming pong salamat sa natutunan namin na mas pinatibay niyo po yung haligi ng aming pundasyon para sa, ng aming relasyon para sa inyo po, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ngayon na uuwi po kami sa aming kanya-kanyang pangsamantalang tahanan. Ingatan niyo po kami at makauwi po kami ng matiwasay, Panginoon. At ganoon din po sa mga hindi po nakadalo, Panginoon. Gabayan niyo po sila kung nasaan man po sila, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay para lamang sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng kanyang anak, at ang walang humpay na pakikipisa ng banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na ito, dala-dala ang pagiging matibay na isang Kristiyano. Muli, balik natin sa kanyang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglalati sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po ba tayong may birthday ngayon?